papel mo ang ganito. Okay, okay na yan. Alam na lang doon sa puso mo. Yan, papel mo yan. Yan, kotse. Kotse, okay na? Sige, okay na yan, kapatid. Papel mo na. Ang buhay ng tao ay isang paglalakbay. Kaya nga, a person who finishes today did not study tomorrow is not an educated person. Tayo pala, sa paglalakbay natin sa buhay, may kailangan na paglago. Kailangan natin mag-aral. Kailangan natin matuto. At sa bawat experience na natin buhay, ay isang pag-aaral. Kaya, sa paglalakbay mo, kung bakit marami kang mali sa buhay, kasi ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo. Amen po ba? Pero kung makikipagpalit ka lang sana doon sa katabi mo na ang pangalan ay Kristo, makatipiyak ka, makakapunta ka sa paroroonan mo. Sabihin mo ito kapatid. Kung papakita. Yan. Sabi sa isang kanta, may kapangyarihang nagaganap sa oras na to. Dumadadoy sa tuwing tayo'y nagkatipon-tiponan. Diyos ng himala, siya lahat ang mayigla, na sa atin ay kanyang pagpapala. Sa oras na to, kung makikipagpalit ka lang sana, doon sa katabi mong si Kristo, tiyak makakapunta ka sa dapat mapuntahan. Kaya lang nagsimula ang lahat sa isang tahanan. Sa isang tahanan, sana na punong-puno ng pagmamahalan, ang unawaan, ang problema, sabi nga, hindi mo naranasan, hindi mo na-experience ang pagmamahal, ang pag-unawa, ang pag-ibig. Bakit? Sapagkat ikaw ay bunga ng isang broken family. Sa tuwing uuwi ka ng bagay, galit, tampo, inalakit at sama ng loob. Kaya yung tahanan sana na magiging comfort mo ay isang tahanan na punong-puno ng pangamba, ng takot, ng galit at sama ng loob. Kaya anong ginawa mo? Pumunta ka sa eskwelahan. Hinanap mo yung barkada mo sa eskwelahan at dito mo nga natagpuan ang mga tunay mo daw bang kaibigan. Sa eskwelahan ito, unang mong na-experience ang lahat ng bagay. Dito ka natuto, dito ka nag-aral, dito mo na-experience ang lahat ng bagay. Ang unang halik, ang unang mong hit ng sigarilyo, ang unang mong tira ng marijuana, ang unang mong bata ng shabu, ang unang sex, ang unang experience mo sa buhay. Sa eskwelahan, lahat nagsimula ang lahat. Kaya ang ginawa mo, dahil hindi mo matakbuhan ang tunay na kaligayahan, tumakbo ka sa simbahan. Sa simbahan na inaakala mong magdudulot sa iyo ng magandang asal. Ang problema, sa simbahan pala, bigla ka naman natison. Sapagkat ang simbahan na ating ginaaliban ay marami palang iskandal. Madaming kwento. May mga pari tayong sumablay. May mga preacher tayong pulis na nangotong pala, lasinggero, na may mga kwento pala sa buhay. At may mga manggagawa pala sa loob ng simbahan na hanggang ngayon, patuloy at patuloy na nag-aaral dahil sila yung makasalanan at nasa proseso ng pagpapakabanal. Kaya ano nangyari ngayon? Sa oras na to, meron palang ipapagawa sa iyo ang Diyos. Sapagkat ikaw ay ilaw pala ng sanlibutan. That you are the light of the world. Ikaw pala ay kandila. Kaya dapat pa daw ka magiging kandila. Hindi ka pwedeng magbigay ng isang bagay na wala ka. Paano ka magbibigay ng liwanag? Kung sa oras na to, nasa kadiliman ka. Kung sa oras na to, punong-puno ka ng tampo, galit, sama ng loob. Puro kadiliman ang nasa puso mo. Kaya sa oras na to, kapatid, nais niyang
Bumitaw ka sa mga pinagdadaan. At hindi mo nga yung tatagsabi mo, gusto ko nang bumitaw yan. Okay, diba? Ano sabi sa kanta? Gusto ko nang, pero ano? Pero ayaw ka ng puso. Amen mo ba? Yes! Ang tanong, kakayanin ba natin? Kakayanin ba natin lumago? Kakayanin ba natin mag-aral? Kakayanin ba natin matuto? Kung sa oras o pagkakataon na ito, may humahad lang. Kaya para matanggal ang hadlang, kailangan muna natin alisin ang lahat ng galit sa ating puso. Kung may tampuan kayo ng nanay mo, sabi mo, Lord, gusto ko na pong patawarin si nanay. Kung may nagawa kang pagkakamali, sabi mo kay Lord, Lord, yan, isa lang, yan. Yan. Isa lang muna. Isa lang muna. Yan, sige, punutin mo. Yan, parang gawa mo, pinukulit mo lang. Kailangan mong tanggalin. Kasi hindi papasok ang Holy Spirit sa puso mo, hindi ka matututo kung hindi dadalo yung pagpapala. At sabi nga, malakas ang Espiritu, ngunit may naman. Kailangan natin ng Holy Spirit. Amen po ba? Yes! Sabi nga sa isang kanta, ang Holy Spirit. Diba? At sa oras na ito, kapatid, bakit kailangan mong mag-aral? Kasi may isang nagmahal sa'yo na ang pangalan niya ay Kristo. Napako siya sa krus, namatay, inilibing. Pero sa ikatlong araw na buhay muli. Para ka maging malaya, kailangan mo lalakanin na may nagmahal sa'yo. Tuti ulit. Yan, para itong iiwa. Yan. Yeah. At sa oras na to, meron kang kailangang ibahagi. Meron kang kailangang i-share. Sino yung kailangang i-share? Si Jesus. Namatay, inilibing, pero sa ikatlong araw, nabuhay naman ulit. Ito ang purpose kung bakit kailangan natin mag-aral. Kailangan maibahagi natin si Kristo sa ibang tao. Kung ano yun ang mai-experience natin na pagpapatawad, na biyaya, na pagpapala, ay siya namang ibabahagi natin sa ating kapwa. Amen po ba? Yes! Kaya natin ang gusto buhay.